Hindi siya lalabas sa proportional limit. Ibig sabihin, meron siya straight line pa, proportional. Yun ang twist is just summation of PL over A. Sa pressure report dito, ito siya is nabuo. Kung ito siya is unmatched or nakadetach, ayan, kung ano yung pag-twist mo sa taas, the same din yung pag-twist mo sa baba. So, kami ng problem, sir, yung gamitin mong TO is 560 para hindi lumagpas ng 8,000. Sabi din ng isa, sir, yung gamitin mong TO 660 para hindi lumagpas ng 8,000. So, ano yung pipiliin mong TO? This one or this one? This is Sir Jean Air AJ, and welcome to Chapter 3 of Strength of Materials, Torsion, Part 7 of 7, Angle of Twist in the Elastic Range. Sample problem 3.4. Ito, we have sample problem 3.4. Kanina, the same sila ng mga length. Ngayon, shorter yung isa. How about this one? Yung shaft dito is 1 inch in diameter. The shaft naman dito sa kabila, 0.75 yung diameter. Now, ano yung tanong? Sabi dito that, given, no, sulat muna natin, given. Given dito, yung G daw is equal to 11.2 times 10 to the 6 PSI. And then yung allowed shearing stress is equal to 8 KSI. Ang tanong, determine the largest torque TO that may be applied to end A of the shaft AB. So ano yung hinahanap? Ano daw si TO? So this one. Ano ulit yung si TO? TO is just equal to yung shaft natin dito. No? We have B with respect sa A natin. Now, dito tayo mag-focus. Focus tayo sa stress. Shear stress. The limit ng shear stress natin is 8 KSI. Diba? So dito, dapat yung limit niya 8 KSI din. Dito, yung limit niya 8 KSI. No? So ayan, so i-calculate natin. Ano yung allowed na TO dito? We have the shear stress sa shaft CD natin. CD is just equal to torque ng CD, nararamdaman ng CD, times the L ng CD divided by JG. No? JG. This one here is CD. G is the same lang naman sa dalawa. Di ba? Now, ano naman yung nararamdaman na stress dito? So, nararamdaman na stress dito is tau, sabihin natin AB, is just equal to tau, ay, TAB times LAB divided by JAB times G natin. No? Na yung gusto natin malaman is, ano yung TO? Kung yung limit natin is 8 KSI lang. Di ba, in this shaft, yung TO natin is TAB, no? Sulat na lang natin TAB. So, ayan. So, ito siya, directly, pwede ko itong palitan ng TO. No? Tama. Ayan. How about dito sa taas? Ano yung TCD natin? Is it TO pa rin? Or hindi? Hindi, di ba? Kasi alam natin, ano yon? Yung mating natin dito, this one here, ito yung sa TO. This one here, yung TO natin dito is, yun yung TAB natin, di ba? Dito, ano yung T natin? This is our TCD. Ano yung TCD natin dito? Di ba? Ito yung F, ito yung F. Equal sila ng mga F, no? So therefore, yung TCD natin dito over, ano yung radius? 2.45, di ba? Is equal to TAB, which is our TO, divided by, ano naman yung radius dyan? 0.875. So therefore, yung TO natin dito, pwede pa calculate, pilat eh, 0.875 divided by 2.45. Or baliktad na lang, TCD pala. Yung TCD natin is how much TO? 2.45 divided by 0.875. Pila? 2.8 TO. No? So, ayan. So, take note of this one. Ano yung TCD natin dito? TCD is just 2.8 TO LCD divided by JCD times G. So, ayan. Sige daw, substitute natin. Substitute. Ano yung tau natin? Limit siya sa 8,000 PSI is equal to 2.8 times TO times, ano yung LCD? The length is 36. Divided by, ano naman yung J? Pi over 2 times 0.5 to the 4. Times, ano naman yung G? 11.2 times 10 to the 6. Sige daw, pakalculate tayo dito. Ano yung result dito na TO?
TO is, ilan yung TO? Ito? Ay, walang G. No. Ay, wait lang. Tau is, ay, 5, ganun ako. Yung tau natin is TC over J. Sayop. This one here is pi, no? sayop, sayop. This one here is agoy. Yes, sir. Up. Plus points. Sino yun? So, times 3 yun nakuha. Times 3. Class number 3. Wala po nakapansin, no? Agoy. Plus number 3, no? Sige. Ay, sayop tayo dito. Erase ko na lang muna, ha? So, yung formula natin ng shear stress, ano yun? We have TCD C over J. So, this one here, ano yung TCD natin? 2.8 TOC over, ano naman yung J natin? Pi over 2, C to the 4. So, cancel to, this becomes 3. No? So, substitute natin, yung limit is 80,000 is equal to TCD, ay, 2.8 times, 2.8 times TO divided by pi over 2 times, ano yung radius? 0.5 to the 3. No? So, ano yung makukuha natin TO dito? Pa-calculate. Okay. 560.9. So, ito yung TO dito. No? So, sabi dito that yung gagamitin mo ng TO para hindi lumagpas ng 8,000 is 560.9. How about dito? Ito yung shaft yung i-analyze natin. No? So, sa shaft, ano yan? AB. Ano yung formula? We have TAB times C over J. Now, ano yung TAB natin dito? This is the same as TO. So, this becomes TO C over pi over 2 times C to the 4. Cancel yung C. This becomes 3. So, substitute natin. 8,000 is equal to TO divided by pi over 2 times, ano naman yung radius? 0.75 divided by 2 to the 3. So, ano yung makukuha natin dito ang TO? Ano yung makukuha natin TO dyan? 663, no? 663. 663 pound inch, no? Pound inch. Ayan. So, dito din, this is pound inch. Now, sabi dito, sabi ng problem, sir, yung gamitin mong TO is 560 para hindi lumagpas ng 8,000. Sabi din ng isa, sir, yung gamitin mong TO 663 para hindi lumagpas ng 8,000. Kasi sabi ng isa, kapag lalagpas daw ng 560, lalagpas din sa 8,000. So ano yung pipiliin mong TO? This one or this one? Para masatisfy yung dalawa. Ha? The smaller, the bigger. The smaller, no? Kasi kapag lalagpas pa dyan, lalagpas na dito. No? So, ito lumagpas. So, for sure, lalagpas na sa shaft. Anong shaft to? Shaft CD natin. No? Gets nyo ba? Gets, mga engineering kayo, no? So, ayan. So, yung TO natin dito, ito yung piliin natin. TO is 560. Klaro? So, ayan lang. So, the next question. The corresponding angle through which end A of shaft AB rotates. So, ano yung hinahanap? So, ito yung answer natin sa letter A. How about sa letter B? Ano yung hinahanap sa letter B? Palagay nyo, anong variable yung hinahanap? The corresponding angle through which end A of shaft AB rotates. That is our theta, I mean phi. The corresponding angle through which end A of shaft AB rotates. So yung phi A natin. No? But take note, yung A natin moves relative with B natin. No? So yung nakuha natin torque dito would somehow cause an angle of twist na phi A with respect sa B. No? So the angle na makukuha natin dito na hinahanap sa problem is yung phi A with respect sa B natin. No? Kasi yung gagamitin natin formula is itong TO. No? So, sige. Ano yung
Ano yun? Angle of twist, no? Angle of twist of A with respect sa B. Ano yung formula? TTAB L over JG. No, dari na punta masayop. Ano yung TAB natin dito? This is our TO. So, ayan. So, substitute lang natin. We have 560.9 times the length is 24 divided by yung J natin, solid man. So, we have pi over 2 times 0.75 divided by 2 to the 4 times the G, which is 11.2 times 10 to the 6. So, ayan lang. So, the angle of twist, isulat ko na lang, no? It's 0.0387. Okay, right. So, ayan lang, no? Ay, di pa tayo tapos. Angle A yung hinahanap, no? Phi A. Sulat natin dito. Phi A with respect sa B is just phi A minus phi B natin. So, ano yung phi B natin? Nakuha na natin yung phi AB. How about, ito yung, hanapin natin yung phi B, no? Ano yung phi B natin? Phi B. Ano yung relationship ng phi B sa phi A natin? Kanina, ano yung mga problem? Di ba? Ano yun? RA phi A is just equal to RB phi B. So, yung phi B natin is just equal to RA over RB times phi A. Now, ano yung phi A natin? Ano yung phi A natin ulit? Di ba kanina, ano yung sabi natin? Phi BC. Phi C with respect sa D natin, CD pala, no? Sa C pala to. This is C. Yung notation natin, mali, no? C. So, ayan. Agdoy. Yung substitute natin is phi B. So, this one here is phi C, Tama? So, ayan. So, ano yung phi C natin? This is phi C minus phi D. Di ba ito siya is fixed? No? So, kung fixed to siya, this one is 0. So, therefore, yung phi C natin is just phi C with respect sa D. Ano yung phi C with respect sa D? Yung angle of twist sa shaft na to. Tama? So, ano yung formula? It's TCD L over JG. Sige. So, calculate natin dito. Taasan ni, oy. Ito na lang, no? So, this one here, i-substitute natin sa, this is our phi C. So, this one here is the same dito. So, ayan, RC over RB, then substitute natin dito. O, sige. Sulat na lang natin, no? I-rearrange ko lang to. Phi A is just equal to phi A with respect sa B plus phi B natin. No? So, we have phi A is, ano yung nakuha natin phi A with respect sa B? That one? 0.0387. Then, plus, ano yung phi B natin? Phi B natin is this one. We have RC over RB times phi C. Ano naman yung phi C natin? This one. TCD over TCD L over JG. Now, ano naman yung TCD natin? TCD is this one, 2.8. No? So, palitan natin to ng 2.8 TO. Now, ano yung TO natin? Okay, 560. So, substitute natin dito, 0.0387 plus RC natin, RC, this one is 2.45 divided by 0.875 times 2.8. Ano yung TO? 560.9 times the L, which is this one, no? We have 36 divided by J is pi over 4 times 0.5 to the 4 times the G, which is 11.2 times 10 to the 6. Ayan. Ha? Okay. This one. Plus points. Another na naman. 4 points na. So, ayan. So, i-calculate natin yan. Makakasolve tayo ng phi A equal to 10.48. No? Sulat ko na lang dito, no? It's 10.48
Kinonvert na to sa degrees. No, medyo confusing yung topic na to, but for sure may lalabas sa exam na ganito. So master this one.